Ano ho ang usapan ngayon ng inyong secretary tsaka nitong secretary po ng DSWD para ho natin mapagtanto kung nagkaroon ho ba ng leakage dito? Wala naman leakage in the sense na may nabigyan na wala sa listahan. Wala naman nung gano'n, no? Kasi at least ang lumabas na ngayon yung kompletong listahan. Pati yung mga tumatakbo sa TNC na walang paitulot ng LTFRB. So meron na tayong kompletong master list na ng Manong Ted, no? And we're building on that master list. So kompleto na, lahat ng binigyan ng TNC, lahat ng binibigyan ng ayuda, nasa listahan po sila. Ng TNC? Correct. Opo, pero ang sinasabi kong leakage dito is meaning hindi naman dapat tumanggap, nakatanggap simply because nasa listahan ng TNC. What will prevent the TNC? Halimbawa, ako si TNC. Okay, itong aking anak may kotse. O itong aking bayaw may kotse. Kamag-anak ko, kumpari ko may kotse. Isama ko sa listahan, wala naman pala sa inyo po talagang listahan. Okay. Oo. E di, nakatanggap siya ng 5,000 pisong ayuda, pero hindi naman pala karapat dapat. Yun ang tinatawag kong leakage. Good point, Manong Ted, no? Yung onboarding data po kasama sa listahan, yung prueba na sila ay onboarded dun sa sistema ng TNC. Yun nga. Paano kasi nga po, yun? Opo, kasi po, kung umasa lamang ang DSWD na correct. amin tatawagan, umasa ka lang sa listahan na ibinigay ng TNC na ito yung aking mga TNVS partners, di ba? Tapos yung pala lumalabas na itong TNC ito, on-board lang ng on-board, hindi ba? O kaya naman po yung listahan nila, correct. hindi pala official na nanggagaling sa inyo, ano po yung what will prevent me na isama ko sa listahan ang lahat ng kaibigan ko at kamag-anak ko? Correct. Good point, Manong Ted, no? We are really basing this on the certification ng TNC na yung listahan na binibigay sa atin ay yung sa DSWD at LTFRB yung listahan ng mga onboarded vehicles sila. But you're right, Manong Ted, I see your point, no? Pwede nilang abusuhin to na maglagay na ng pangalan na hindi naman talaga tumatakbo, no? But we are basing it now from the certification of the TNCs. Ito nga yan ang parte ng ating investigasyon, Manong Ted, sa ating audit trail dito, is to see that lahat ng iisa-isa na natin yung mga pangalan ng mga driver, i-match natin sa mga sasakyan ng mga TNC, kasi ngayon walang matching We will match it with the vehicle, first cross-check it to those authorized by LTFRB, at yung bang hindi authorized sa LTFRB, titingnan natin yung historical transactions po nila. You're talking about thousands ito? Opo. It is all digital, Manong Ted, okay. no? It will not take overnight. It will take some time. Estimate namin mga few weeks. Pero malalaman kaagad talaga natin kung may historical transaction itong sasakyan o wala. Okay. So kumbaga ito po yung audit, no? And then Yes, magkakaalaman tayo kung meron pong mga nag-onboard sila nang wala naman palang permiso pa mula sa inyo. Anong penalty nun? Ay, dako, Manong Ted. If you remember the Uber case, way back 2018, no, nahuli si Uber na nag-onboard na walang pinitulot ng LTFRB ng mga TNVS. No? Initially, Uber was suspended for 30 days and eventually fined 190 million pesos. Meron ba bang Uber ngayon? Sa ibang bansa. Nawala na po ang Uber ngayon. Inabsorb na siya ng Grab. Kasi hindi Pero ako... using that as a precedent, Manong Ted, so it can be either suspension, revocation, or a fine. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.